Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng aking bagong segment na Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan itong aking bagong segment, Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Marami po kasing nagme-message sa akin araw-araw. Sa dami ng mga issue, sa dami ng mga kaganapan sa ating bayan, ang tanong ng ating mga kabayan, Attorney, anong take mo dito sa isyung to? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na po ako ng regular na segment na ito. Lagi na po ninyo itong aabangan araw-araw dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. O mga kabunyog, si Loren Ligarda naiipit ngayon sa alanganin na sitwasyon. Unang-una, malapit siya, kaibigan niya sila Senate Minority Floor Leader, dating Senate President Tito Soto. Magkakasama sila niyan, si Ping Lacson, si Mig Subiri, sila talaga yung mga magkakasama. Actually, nung si Chis Escudero ang Senate President, lima sila sa minority. Lima sila sa minorya noon. Si Soto, Lacson, Risa, Loren Ligarda, Mig Subiri. Yun yung lima noon sa minority. Pero nung naging nung naging Senate President si Soto, magkakasama na sila nila Loren Ligarda. Saka sila lumipat na rin sila Kiko Pangilinan, sila Bam Aquino, si Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, Win Gatchalian. So sila ang naging mga magkakasama na. Hmm? Um, sa majority na yon na kung saan Senate President si Soto, sinabi naman natin na ang posibleng lumipat, ah, ang posibleng lumipat sa minorya para mapalitan ang Senate President ay yung magkapatid na Villar. Posible talaga yon. At syempre si Pia Cayetano. Kasi kapatid yan ni Alan Peter eh. Pero hindi natin ini-expect, kahit sila Soto, kahit sila Lacson, hindi nila ini-expect na lilipat si Loren Ligarda. Kaya lang, nung lumipat si Loren Ligarda sa grupo nila Cayetano, sirang-sira na ngayon ang Senado sa ilalim ni Cayetano. Kaya nakikita na rin siguro ni Loren Ligarda na yung ginawa niyang paglipat. Kasi kung hindi naman siya lumipat, 12 lang eh. 12 lang. Kasi may dating 9 yung grupo ng minorya nila Cayetano. Nadagdag yung magkapatid na Villar. 9 plus 2. Di ano lang yan, 11 plus dadagdag si Pia Cayetano, 12. So ibig sabihin, hindi sila makakakuha ng 13. Nang lumipat si Loren Ligarda, yun yung naging 13. Yan yung kaya itong si Loren Ligarda, yung paglipat niya, ang dahilan bakit nakakuha ng 13. Ayan. Yan ang dahilan bakit nakakuha ng 13 itong grupo nila Cayetano, mga kabunyog. Ngayon, nang makakuha sila ng 13, ayan na. Kaya naging majority na ng Senado itong sila Cayetano. Naging Senate President pro tempore na si Loren Ligarda. Pero ang problema diyan, mga kabunyog, mga kababayan, ang daming kontrobersya ang nangyari sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano. At nakikita rin 'yan ni Loren Ligarda na parang ang nangyari ngayon, mali yung desisyon niya na lumipat siya sa grupo nila Cayetano. Kaya lang ang problema niya ngayon, kung lilipat naman siya dun sa grupo nila Soto, kung babalik siya doon, parang, ah, siyempre nahihiya na rin siya
dahil trinaydor niya si Soto at si Lacson. Tapos babalik niya naman siya, na naman siya doon. Pero nakikita niya rin na sirang-sira na ang Senado dahil sa ginagawa ni Cayetano. So parang ang problema ngayon ni Loren, anong gagawin niya? Mananatili siya dun sa grupo nila Cayetano pero sirang-sira naman ang reputasyon ng Senado? O lilipat siya, babalik siya sa grupo nila Soto at Lacson na lalabas na parang siya'y ano na, patawid-tawid na kung saan, balimbing. Pero para sa ikabubuti ng bayan, sa tingin ko tatanggapin naman siya ng grupo nila Soto at Lacson, eh. Kaya namang isang tabi ni Soto at Lacson yung hinanakit nila kay Loren para sa bayan. At saka mayroong mga kasama sila Lacson doon na mga kaibigan din ni Loren Legarda, si Win Gatchalian, si Mig Subiri. Hmm? Kapag lumipat si Loren Legarda sa grupo nila Soto, bumalik siya doon, nila Lacson, mapapalitan si Cayetano, maibabalik ang dignidad ng Senado. Kaya, um, pero siyempre kahit lumipat si Loren, kailangan may kasama siyang isa. Pwedeng si Chis Escudero or pwedeng yung magkapatid na Villar. Sabi nga ni Erwin Tulfo, may nakikita sila na mayroong mga senador na kasama sa mayorya na nung nagkakagulo na, halimbawa nung pag-walkout nila sa minorya, pinipili talaga nila Cayetano, nila Marcoleta na pagbutuhan yung pag-aaminda ng rules ng Senado. Ang sabi ni Erwin Tulfo, may naobserbahan sila ng mga na miyembro ng mayorya na parang dismayado na rin, eh, disgusted na rin sa nangyayari. Kaya posibleng lumipat na rin 'yon. Ah, Posibleng ang lilipat na 'yan ay si Loren at Chis Escudero o kaya posibleng yung magkapatid na Villar o kaya si Loren at ang magkapatid na Villar. Kaya 'yan ang inaabangan ngayon kung lilipat ba si Loren Legarda sa Lunes. Ah, ah pero anyo na 'yan, pag-redeem na niya na 'yan ang sarili niya kasi siya talaga ang sumira sa Senado, eh. Kung hindi lumipat si Loren, hindi naman makakakuha ng 13 ang grupo ni Cayetano. Parang ginamit siya ni Cayetano, eh. Kaya lang, nahihiya na rin siguro si Loren na bumalik sa grupo nila Soto at Lacson. Hmm. Alam niya na masama ang loob ni Soto at Lacson. Kaya lang sa ano naman siguro, sa punto naman ni Lacson at Soto, handa naman silang isang tabi kung ano man ang hinanakit nila kay Loren para lang sa bayan. Kasi sirang-sira na talaga ang imahe ng Senado. At tama si Senador Ping Lacson. Mababago lang ang imahe ng Senado, maisasaayos lang ito kung mapalitan si Cayetano. Pero hanggat si Cayetano ang Senate President, wala. Talagang sira ang Senado. Ah, ito mga kabunyog, sa totoo lang, nakatulong si Chis Escudero nung mag-absent siya. Ha? Nung mag-absent si Chis Escudero nung Thursday ba yon? Nung isang araw? Absent si Chis nung isang araw, nung Thursday, nung nag-mock out yung minorya. Nakatulong yon. Sabi nila Senador Ping Lacson, nakatulong na absent si Chis. Kasi yung grupo nila Cayetano, 13 sila. Absent siyempre hindi uma-attend si Bato kasi nagtatago. Di 12 na lang sila. 12. Ngayon, absent din si Cheese nung araw na yon kaya 11 sila. 11. So, ah nung nag-walk out yung minorya, syempre nagpaiwan si Tito Soto. Kasi sinong ki-question ng quorum? Siyempre ang magki-question ng quorum galing sa minorya. Kaya dapat magpaiwan si Soto noon. So nagpaiwan si Soto. Dahil nagpaiwan si Soto, question niya yung quorum. Hindi pwedeng hindi siya magpaiwan. Kailangang may maiwan na isa na magki-question ng quorum. Kaya ang nag-walk out yung iba, nagpaiwan si Soto. Siya yung nag-question ng quorum. Kaya siya yung patawag ng pag-call the roll. Siya ang nagpatawag ng roll call. Yan yung kini-questions ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi daw tama yung ginagawa ni Soto. Pero sila Loren Legarda na, presiding officer, at saka si Cayetano ang nagsabi, walang magagawa eh. Ano yun, nakalagay sa rules nila. Kapag ni-raise yung issue ng quorum, kapag may nag-motion ng adjournment,
ano yan, superior yan kaysa sa iba pang mga motions. Kaya walang nagawa si Marcoleta. Kasi kahit sila Loren Legarda at Cayetano, ah, kinilala yung motion ni Soto. Pero kahit nandun si Soto, kung nandun si Chis Escudero, lalabas 12 sila yung mayorya, ang absent lang si Bato. So kung 12 sila at nandun si Soto, may quorum yan, 13. Pwedeng pagbutuhan kasi may quorum eh. Pag may quorum, pwedeng mag-transact ng business. Ah, kaya yung pinipilit ni Marcoleta at ni Cayetano na pagbutuhan na, magagawa yun kasi may quorum. Nung nag-question si Soto ng may quorum ba, alam nilang walang quorum kasi 11 lang sila tapos pang-12 si Soto, 12. So walang quorum. Kaya in-adjourn na lang nila. Pero kung nandun si Chis Escudero, may quorum, magkakaroon ng quorum. Kasi 12 sila sa mayorya plus si Soto, 13. 13. Kaya nakatulong yun. Absent si Chis Escudero. Sana sa Lunes, absent uli si Chis Escudero. Ah, may mga nagsasabi nga si Senador Erwin Tulfo, itong madalas na pag-absent ni Chis Escudero, nagpapakita ito na siguro nag-iisip na rin si Chis Escuderong lumipat sa minorya, para mabuo na yung bagong mayorya sa Senado. Hmm? Kasi siguro si Chis Escudero din naiisip niya rin, matagal na siya sa Senado, ngayon lang nangyari itong lahat ng ito. Kagagawa ni Cayetano. Siguro dumidistensya na rin si Chis Escudero. Kaya yung pag-absent niya nung isang araw, nakatulong yon. Kasi kung nandun si Chis Escudero, may quorum. Kasi hindi naman pwedeng hindi mag-absent ay hindi naman pwedeng mag-absent si lumabas si Soto kasi wala nang magke-question ng quorum. Kailangan niya magpaiwan. Pero kung nandun si Chis Escudero, 13 sila. Kaya nakatulong nakatulong din na wala si Chis Escudero ng araw na 'yon. Ang tanong, sa Lunes kaya, June 1, pag-uusapan uli yung parehong motion na yun ni Marcoleta. Nandun na kaya? A-attend na kaya si Chis Escudero? O yan, yan ang isa pang aabangan dyan, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya malalaman natin yan sa Lunes kung anong mangyayari. Hmm? O ito, may nakikita daw si Ombudsman Buying tungkol dito kay Mau Aplaska, itong suspendido na USAA, Office of the Sergeant at Arms. Hmm? Ah, kasi sabi ni Ombudsman Buying, may order sila ng preventive suspension kay Mau Aplaska ng 6 na buwan. Pero sa nakikita daw nila, parang hindi naman pinatupad yung preventive suspension eh. Unang-una, nandun daw lagi sa Senado itong si Mau Aplaska, parang nag-uopisina. Pangalawa, nagpapa-interview pa nga sa media. Nagpapa-interview na parang siya pa rin ang usaa. Kaya sabi ni Ombudsman Buying, sinulatan na daw nila si Senate President si Cayetano. Sinulatan daw nila para pagpaliwanagin ano ba talaga ang status ni Aplaska. Sinuspindi ba nila? Pinatupad ba nila ang preventive suspension kay Aplaska? O kasi nga, ang nauobserbahan nila parang hindi naman sinuspindi. Parang laging nandun, para lang nag-oopisina, nagpapa-interview pa sa media. Hindi pwede yon kasi preventively suspended sa 6 months. May kapangyarihan nun ng ombudsman na sa habang nag-iimbestiga sila, isa sa ilalim sa preventive suspension. Kaya sabi ni Ombudsman Buying, magpapaliwanag si Cayetano, si Senate President Cayetano. Kung nirerespeto ba nila, pinapatupad ba nila yung preventive suspension kay Mau Aplaska? O kasi nga, naobserba nila parang hindi naman sinuspindi. Nandun pa rin. Nag-oopisina, parang normal pa rin yung ginagawa. Kung hindi sinunodan niya yan ng liderato ng Senado sa ilalim ni Cayetano, ay magpapaliwanag sila niyan. Bakit hindi nila sinusunod ang preventive suspension na inilabas ng ombudsman dito kay Mau Aplaska?
Ano rin kasi itong si Mau Aplasca, lumaki ang ulo dahil kay Cayetano, eh. Hmm, ah, masyadong pinalaki ni Cayetano ang ulo nito ni Aplasca. Kaya nga nangyari yung gawa-gawang putukan. Kasi kung hindi naman mayabang itong si Aplasca, ah, kung hindi naman ito feeling niya napakamakapangyarihan niya na, hindi naman yan magpapaputok nung gabi na yun. Hindi yun. Maximum tolerance ang ipapatupad niyan. Pero hindi, eh, dahil mayabang siya, dahil pinili siya ni Bato, tapos ah, suportado siya ni Cayetano, kung ano mang gawin niya, parang parang ang ano na siya, eh, ano sa kanya si Cayetano, eh. Sobra ang binigay sa kanyang kapangyarihan ni Cayetano. Kaya nung nangyari yung gabi na yun, kahit wala naman talagang NBI na pumasok, nagpaputok si Aplasca na hindi niya naman dapat gawin kasi usaan lang naman siya. Hindi naman siya law enforcement, eh. Galing siya sa law enforcement dahil official siya ng pulis. Pero, ano siya, nung naging usaa siya, hindi niya na puwedeng gawin yung gano'n, na nag-ano siya, nagpaputok siya ng warning shot. Hindi niya puwedeng at pinaputokan niya pa, law enforcer, NBI. Kaya masyadong naging ano, masyado na naging arogante, mayabang, hambog itong si Aplasca. Kagagawan ni Bato, kagagawan ni Cayetano. So ngayon, kahit na sinuspindi na ng ombudsman, ang nakikita at ang naobserbahan ng ombudsman, ni Ombudsman Buing, parang hindi naman sinunod ni Cayetano. Kaya kailangang pagpaliwanagin daw ang ah, si Cayetano kung anong nangyayari. Pinapatupad ba nila ang preventive suspension o hindi? Ah, kung pinapatupad nila, bakit nandun pa rin sa Senado? Araw-araw halos daw nandun, nagpapa-interview pa sa media. At pag nagpapa-interview sa media, parang siya pa rin ang usa. O yun, kaya may ipapaliwanag si Cayetano sa bagay na yan. Sabi ni Ombudsman Boying, sinulatan na daw nila si Cayetano. Hinihintay na lang nila kung anong sagot nito o paliwanag nito. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.